Is the Holy Spirit considered as God also? Please, I need your explanation. Anyone can answer me? Sa nakaraang video natin, binigyan nating linaw ang personality ng Holy Spirit. Ngayon naman, bibigyan nating linaw yung katanungan na Diyos ba ang Holy Spirit? Ang may pakinig ay makinig. Ang ayaw pong makinig ay hindi ko po kayo pinipilit na manood ng ganitong video. Pero ako po ay magsasalita ng naaayon lamang sa Biblia. Now, may mga tao pa rin talaga na nalilito sa katangian ng Holy Spirit kung ano ba talaga siya. Tignan natin ngayon ang deity ng Holy Spirit. The Holy Spirit is omnipresent. Whither shall I go from thy spirit? Or whither shall I flee from thy presence? Sa Tagalog, saan ako paroroon mula sa iyong espiritu? O saan ako tatakas na mula sa iyong harapan? Sinasabi diyan ni David na kahit saan siya magpunta, ang presensya ng banal na spirito ay nandoon. The Holy Spirit is omniscient o all-knowing. But God had revealed them unto us by His Spirit, for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him? Even so the things of God knoweth no man, but the Spirit of God. The Holy Spirit searcheth all things, lahat ng mga bagay. At ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sino ang nakakakilala sa mga bagay ng tao kundi ang Espiritu? Gayon din naman sa Diyos, ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sino man, maliban sa banal na Espiritu. Kaya sa mga bagong sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, tsaka pa lang nila nalalaman ang mga bagay ng Diyos dahil yan sa banal na Espiritu. The Holy Spirit is omnipotent. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Makikita natin dyan ang kapangyarihan ng Holy Spirit sa pasimula pa lang ng creation. The Holy Spirit is eternal. How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. Makikita natin dyan na ang Holy Spirit ay eternal o walang hanggan. The Holy Spirit is called God. But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost and to keep back part of the price of the land? Ito yung tagpo na nagsinungaling si Ananias sa napagbentahan niyang lupa at ang kanyang asawa at hindi sila nagtapat sa gawain ng Panginoon. Whilst it remained, was it not thine own? And after it was sold, was it not in thine own power? Why hast thou conceived this thing in thine heart? Thou hast not lied unto men, but unto God. Now, malinaw dyan, makikita natin sa verse 3 pa lang kung kanino nagsinungaling si Ananias. At yun ay hindi sa tao, kundi sa Holy Spirit. At nilinaw sa verse 4 na hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. Kaya hindi po nagkamali ang Bible sa pagkakasulat dyan mga kapatid, dahil ang Holy Spirit ay Diyos. The Holy Spirit is made equal with the Father and the Son. Kaya mali pong kaisipan na tignan natin na mas mababa ang Holy Spirit. Makikita yan sa baptism of Jesus Christ. And Jesus, when He was baptized, went up straightway out of the water. And lo, the heavens were opened unto Him, and He saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon Him. Makikita natin dyan yung pagkilos ng banal na Espiritu at kung gaano ka-importante ang banal na Espiritu. Ito pa, dun sa temptation kay Jesus Christ. Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. Ang Holy Spirit ang nagdala kay Jesus Christ nung siya ay nagkatawang tao sa ilang upang i-tempt ng diablo. Makikita ulit natin dyan ang pagkilos ng banal na Espiritu at kung paano siyang makapangyarihan. And I will pray the Father, and He shall give you another Comforter, and He shall abide with you forever. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Makikita natin dyan kung gaano kahalaga ang banal na Espiritu at kung ano yung ginagampanan niya sa ating buhay ngayon. At makikita natin dyan kung paano nagkakaisa ang Father, Son, and Holy Spirit. For through Him, we both have access by one Spirit unto the Father. As declared by Peter, ito alam nating lahat ito ang Great Commission. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Napakalinaw dyan yung pagiging equal nilang tatlo sa isang Diyos. At yan ay lalo pang pinagtibay dito. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Yes, sila po ay three persons, pero one God. At opo, sila po ay nagkakaisa at walang mas mataas kaysa sa isa sa kanila, kundi sila ay pantay-pantay. At yan po ang misteryo ng Diyos.
Kaya kung ang mystery ay malalaman natin ay hindi na po matatawag yan na misteryo. Pero hanggang dyan lang kasi yung iniwan sa atin ng Panginoon kung paano natin uunawain yung kanilang being. Kaya wag na tayo mag-isip pa ng kung ano-ano pa sa ating Diyos dahil malinaw naman dyan na sila ay tatlo sa iisang Diyos. Pero hindi nangangahulugan na tatlo ang ating Diyos. Nawa, nabigyan natin ng linaw ang deity ng Holy Spirit. Maraming salamat po and God bless you all.